Iba't iba man ang antas ng ating pamumuhay, anuman ang ating pinagmulan, iisa lang ang hinaharap nating panganib. Ito ay ang mga banta sa ating kalusugan na maaaring maiwasan sa tamang impormasyon at pag-aalaga. Abangan ang problemang ikinakamot sa ulo ng komunidad na ito. Ako patay. Alamin kung bakit, sa kabila ng kanilang karamdaman, hindi mapigil sa katatawa ang mga pasyenteng ito. Tunghayan ang kwento ng batang nanganganib na hindi magising tuwing siya ay mahihimbing. Samahan niyo po kami sa aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan. Magandang hapon mga kapatid, ako po si Cheryl Cosip. Alagang kapatid, ang lunas na alay namin. Kalusugan ay yaman, kaalaman ay sandata. Bantay ang iyong kapakanan, tagapaglingkod ng nangangailangan. Inspirasyon, pag-asa, buhay na malaya, buhay na kaisaya. Ang lunas na alay namin, alagang kapatid. Sila ang K-Girl. Ang K ng mga dalaginding na ito, kilabot ng mga boys sa Barangay Manresa sa Quezon City. Bukod kasi sa K na iingitan sila, K gaganda nila, K si sexy, K lulong wavy hair pa, K kikintab ng mga buhok. Pero kadalasan, tampulan din sila ng biruan dahil sa mga naglalakihang K at K. K as in kuyumad. At K as in kuto. Kaya ang kumpulan ng mga K-girls, kutuhan, kamutan. Ano ba yan? Ang konsentidora ng K-girls, si Nanay Carol. Ang lihim daw kasi ng mga K-girls, pinakakaingatang sikreto rin niya. Pare-parehas kami nagkakaroon na doon nangingitlog na rin yung mga kuto sa ulo namin hanggang sa dumarami rin. Ang mga anak niyang sina Trisha at MM, bata pa lang, kutuhin na. Maliit pa lang sila, marami na talaga silang kuto. 3 years old, 4 years old, ganun eh. Pero teka, bakit naman ho kasi dumarami ang mga alaga ninyo? Pagka matutulog kami, magkakatabi kasi kami. Gumagapang sa unan, nagkakahawaan. Ang kati nila sa ulo, naipasa na rin sa kapitbahay nila. Di po kasi kami nagsishampoo. Kasi po pangparami lang po ng koto. Naghihiraman daw kasi sila ng suyod. Kaya pala ang magkapatid na sina Cristel at Crystal na master na raw ang pagsusuyod. O diba, kitang-kita ang ebidensya. Naguunahan pa. Bilang eskinita naman, ang baon ni Maricon sa eskwela, K, as in kamot. Yung anak ko hindi makapag-concentrate sa pagtulog, sa pag-aaral, kasi ang atensyon niya, doon lang sa ulo niya, kamot ng kamot. Tapos dumurugo na yung ulo niya sa kakakamot. Ang kawawang Aling Vini, ramdam ang kati na kumukulapol sa buo niyang pamilya. Lahat nga sila meron eh. Yan, siya lang kuto sa amin. Pati yung akin lalaki, nagkaroon na rin ng kuto. Pati ako, yung dalaga ko, nagkaroon na rin ng kuto. Hindi ko alam kung saan galing ang kuto eh.
Kaya bago maghapunan, si Nanay Vini may leksyon. Ang subject, life cycle ng kuto. Kailangan, ang kuto, ubusin mo lahat-lahat yung mga lisa. Kasi ang kuto nanggagaling sa lisa, yan ang nagagawang kuto. Kasi yan ang Makati. Di bali yung malalaki kaya hindi na Makati. Kagaya yan, may kuto rin pala. Ako patay. Tatanggalin natin ang kuto mo para mawala ang kuto. Ngayon, wala tayong suyod eh. Nakakakuha ka ba ng kuto sa sa sarili mong ulo? Opo. At hindi lang yan ang leksyon ni Nanay, may demo pa. Ng gas, magilid-gilid. Pagkatapos, pag maubos na yan ng gas, lalagyan mo ng puting t-shirt, tatalian mo yan, iaano sa kanya overnight ito. Pag alis ng tela mo dito sa ulo niya, makikita mo talaga ang kuto ng dami-dami dito sa tela niya. Mga patay na, wala lang buhay. Mukhang baliwala naman ang solusyon dahil sa oras ng tulugan, ang pwesto nila tabi-tabi. Kaya ang resulta, dikit-dikit at hawa-hawang problema sa kuto. Kaya nang makarating sa aming programa ang kati ng magkakapitbahay, agad kaming sumugod sa barangay. Narito po ako ngayon sa Barangay Manresa para sagipin ang isang pamilya na magmula lola hanggang apo. Nako, may kuto. Lika, samahan niyo po ako. Ayan, buong pamilya. Ito na yung buong niyo po, lugar. Nandito po kayo lahat na nakatira. Ayan. Si Nanay Veni, anak niyo si Maricon, diba? At siya sinasabi niyo si Maricon ang nagdala ng ng kuto, bakit naman? Siya, natutulog kami dito, dikit-dikit po eh. Ngayon, pag natutulog, kinabukasan, may kumakati na po sa mga ulo namin po. Ayan. Huwag kayong mag-alala dahil kayo po, maging ang inyong mga anak at syempre itong mga apo, tutulungan po natin para mawala na yung kuto na pinoproblema nyo dito sa inyong tahanan. Isa lang po. Ito, isa bang problema yan at salarin dahil naghihiraman kayo ng suklay at hairbrush, pag may kagaya yan, si Maricon, susuklayin mong ganyan. Tapos lalagay mo sa buhok mo, ililipat ni ganito. Nagkakahawahan po kayo. Kate? Oh my. Okay. Ito talagang kailangan na nating sagipin itong pamilyang to dahil talagang baka tawagin na kayong pamilya kamot niyan. Ang susunod naman po natin tutulungan ay ang iskinitang to dahil may mga magkakapatid at ilang magkakapitbahay naghihiraman sa iisang suyod. At napansin kong ang problema sa kuto ng magkakapitbahay, kinakamot na pala ng buong barangay. Kaya't bago pa man sila ilipad sa langit ng kanilang mga kuto't kuyumad, isang state of emergency na ang aming idideklara sa barangay na ito. Ang sarap kumamot. Halika na. Tara na at umpisahan natin ang programang Operation Alis Kuto. Susunod, para masiguradong tanggal ang kuto ng barangay na ito, ang hatid ng alagang kapatid, hindi lang libreng konsultasyon at gamot. May pa-shampoo pa at libreng gupit. Okay? Alagang kapatid. Sa pagsugod namin sa Barangay Manresa sa Quezon City, tumambad nga sa amin ang inirereklamo nilang kalaban, kuyumad at kuto. Kaya ang sikreto ng mga K-Girls, pati ni Nanay Carol, ng buong pamilya ni Aling Vini at ng buong barangay, ibubulgar natin at susugpuin. Sa pamamagitan ng Operation Alis Kuto. Number 1, Mary Grace de la Cruz. Ay, halika na po. Ready na. Buong pamilya. Yona, narito na nga po tayo sa ating medical mission para matulungan natin yung sitwasyon nila Nanay Benny. At Nanay, ayan, mo na-excite ha, nauna pa sa atin. Ha? At Nanay, ayan,
Mon, na-excite ha, nauna pa sa atin. Isa po. Ha? Ayun pa yung isa. Di bale, basta hindi sila tumakas dito sa ating kailangan gawin. So, parehistro muna tayo. Inaasahan na nasa 100 po ng mga residente ang ating matutulungan, pero mukhang sumobra na po tayo, Naya. 115 na at nadadagdagan pa. Okay lang yan. Basta kaya ng alagang kapatid, tuloy-tuloy lang po ang pagpaparehistro. Medyo mahaba-haba pa po yung ating pila at dumadagdag pa. Sa tulong ng ating 8 dermatologists mula sa East Avenue Medical Center at Dermatological Association of the Philippines, nabigyan ng pagkakataon para matignan ang lumalalang problema sa kuto ng barangay. Ito pa lamang ang unang beses na magkaroon ng ganitong medical mission dito. Maggagamot tayo para sa ulo. So, tayo natin yung shampoo siya na para sa pampatay, pampubos ng mga kuto sa ulo mo. Kaya ang sikreto ng magkapatid agad na sinilip ni Doc. Hey, thank you, Doc. Bigyan mo to kay nanay, ha? Huwag mo iwawala. Ang kuto ay isang sa 3 uri ng parasite sa tao. Una, ang body louse o iyong parasite na nakikita sa balat. Pangalawa, ang crab louse na matatagpuan naman sa masiselang bahagi ng katawan. At ang head louse na kilala natin bilang kuto. Nabubuhay sila dahil paborito raw nitong sipsipin ang dugo natin sa anit. So Doc, ano po ang mode of transmission nitong kuto o paano ito naglilipat-lipat? O nakakahawa ba talaga to? Yes, actually nakakahawa siya. Once na pinapitan ng kuto yung ulo, hindi mo agad mararamdaman yun eh. Yung immune system natin, it takes mga 4 to 6 weeks para maramdaman, para mag-react dun sa laway ng kuto. Susunod naman po nating tutulungan si Trisha at si MM. Dadalhin natin kay Dr. Ramilo at Dr. Shambali. Ayan. Pupunan na lang. One-on-one ang check-up. Pero dahil marami tayong doktor, lahat ng pasyente mabilis na natingnan. Paano po ang life cycle talaga ng kuto? Ang life cycle ng kuto kasi dumadaan sa 3 stages, no? Yung nits, yung lisan na nakikita natin, na which about mga 7 to 10 days magha-hatch, magiging nymph. Ang itsurang ng nymph, compared to kuto, same lang eh, mas maliit lang yung nymph. And then magmo-molt siya and then magiging kuto na, the adult kuto na. So, ang life cycle ng kuto is mga 30 days. 30 days, tapos anak lang yun ng anak ng anak. At magpapahuli pa nga ba? Ngayon, ang mag-anak naman ni Aling Vini. Ito po, isang buong pamilya po ang bitbit ko. Although yung dalawa, maagang nagpunta, baka daw maubusan ng numero. Kailan ka nag-upisa magkaroon ng kuto? Kanina naglalakad kami papunta dito, lahat sila para bang may dance step na kamot. Titignan din natin kasi baka mamaya out of kamot, nagsusugat na. Siya may mga sugat na. Parang mga eksema, sura, dahil sa kakakamot. Tignan natin ha. Pediculosis, ang tawag kapag ang pangangati ng ulo dahil sa kuto ay kinamot at nagsugat, katulad ng kay Maricon. Ito yung mga kamot niya. So ito malamang yung mga kinamot na niya, no, dahil sa kate. Hindi, para sa katito na, hindi ka antibiotic, yung antibiotic na. Yung gamot na kasugat-sugat. Katapos ng konsultasyon, isa po sa mga partes ng ating medical mission ay ang libreng shampoo. At ang sa shampooing ko ay si Maricon. Ayan, Maricon, abot ka dito, kaya? Ano ka sensitive ang ating scalp? Nako, kasi di po ba lalo na pagbata, konting kamot lang, nagsusugat na. Kung nakikita niyo po yung sinampoo natin kanina, pag ganun pa lang ng towel, nakadikit na po yung kuto sa towel. Hindi lang yan, special makeover din ang handog natin. Kumpleto po ang ating isinasagawang medical mission na Alis Kuto campaign. At maliban po sa ating mga doktor, pamimigay ng libreng shampoo at suyot,
syempre may libreng gupit din po tayo. At syempre pa, ang reseta ni Doc, sagot rin namin. Ito yung kailangan mong i-shampoo sa ulo mo. Sinong next? Ikaw ba? Saan na ba? May kuto ka rin! Sa bagong shampoo at gupit ninyong buhok, kakaibang kasiyahan na po ang hatid namin. Pero hindi po riyan nagtatapos ang aming misyon sa Barangay Kuto. Sinundan namin sa kani-kanilang bahay ang mag-anak para masigurong dito nga nagtatapos ang sakit ng kanilang ulo. Titingnan ko kung nag-improve yung ginawang paglinis sa ulo niya. Ayan, medyo nawala na yung mga kuto niya. Malinis na. Wala na akong kuto. Oh, okay na yung buhok mo, oh. Lumambot pa. Naging shiny. Okay. Kaya lagi po nating tandaan na ang lisa, kuyumad at kuto, gatuldok man ang sukat, hindi dapat binabaliwala. At ngayong may K na ang Barangay Manresa, K as in kaalaman, unti-unti na nilang mapupuksa ang kuto problem nila. Susunod, hindi ito eksena sa comedy bar, pero ang lahat tumatawa kahit walang nagpapatawa. Ito ang tinatawag na laughter yoga. Paano niyo po hinaharap ang inyong problema? Walang po. Tinatawanan. Very good. Sabi nga nila, laughter is the best medicine. Bukod sa dinaranas na karamdaman, lungkot at depresyon ang nagpapahina sa pangangatawan ng isang pasyente. Ito nga raw ang kalaban lalo na ng may mga malubhang sakit. Kaya payo ng isang grupo, tawanan ng problema at siguradong magbabalik ang sigla at pag-asa. Anumang bigat ng dinadalang pagsubok o gaano man kalaki ang problemang iniinda, ang parating sinasabi ng marami, iisa lang daw ang mabisang lunas dyan, ang pagtawa. Kahit nasabihin nating sakit sa puso as in broken-hearted, bale nung September 9, birthday ko, ayun, nag-away kami ng girlfriend ko. Konting sagutan, tapos nauwi sa, yan na nga, nagka-break kami. simula raw na maghiwalay sila ng babaeng mahal niya para daw siyang tsinelas na nawalan ng kaparehas o di kaya'y cellphone na nawalan ng baterya. Iba naman ang pinagdaraanan ng 68 taong gulang na si Nanay Filipinas. Ang dahilan kasi ng kanyang pagkalumpay ay ang pangungulila mula nang pumanaw ang kanyang asawa. May tumawag na sa akin yung apo ko. Ang lola-lola si Lolo ay hindi makahinga, sabi. Ay ngayon, tumawag kami ng tricycle. Ay bumalik ako dito, tumawag kami ng tricycle. Dinala namin sa veterans. 3 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang mister ni Nanay Filipinas dahil sa sakit sa puso. Subalit ngayon, tila hindi pa rin daw siya nagigising mula sa isang napakasamang panaginip. Dear, ang tawag niya sa akin noon. Sa ngayon, wala nang tumatawag sa akin. Inaalala ko yung pag-aalaga na sa akin, saka yung pagluluto niya, pag andi dito sa bahay. Araw-araw naiisip ko talaga. Yun ang sinasabi ko nga. Iniisip ko nga, dapat andi dito muna si tatay niyo, sinasabi ko sa mga bata ko. Dahil naman sa iniinda niyang karamdaman, nalugmok na sa depresyon si Mang Zoilo Deliso, 52 anyos. Nagkaroon ako ng diabetes, tapos one time, pagising ko ng umaga, nagkaroon ako ng total blindness. So, nangyari sa akin, naging totally wala akong magawa. Dumagdag pa sa pasakit niya ay nang isa-isa nang lumabas ang komplikasyon ng kanyang sakit.
Noong 2005, nadiskubre naman ni Tatay Zoilo na taglay rin niya ang isang kondisyon sa balat na kung tawagi psoriasis. Bawal sa amin ng depression. Bawal sa amin magalit. Saka depress. Kasi lalabas yan, nadadami yan, buong katawan lumalabas. Nangyari na kasi sa akin yan eh. Depressed na depressed ako 2006. Lumabas lahat yan. Para akong taong alam mo may ketong. Sina Tatay Zoilo, Nanay Filipinas at Jan pare-parehong binihag ng kalungkutan at depresyon. Kaya naman, to the rescue na kaagad ang alagang kapatid. Susubukan naming ibalik sa tatlo ang bagay na tila ba nakalimutan na nila, ang maging masaya. Kasama ko na si Nanay Filipinas, si Tatay Zoilo at si John. Pupunta kami sa isang yoga session, yung laughter yoga session, para ma-experience kung ano nga ba ang benepisyong dulot nito sa ating kalusugan. Hindi ito eksena sa comedy bar, pero sigurado kaming lahat ng naririto nasa tamang wisyo. Pero ang lahat tumatawa kahit walang nagpapatawa. Ito ang tinatawag na laughter yoga. Laughter yoga is a combination of hearty laughter, laughter that comes from the heart, and stretching and breathing exercises that were derived from yoga. Nagsimula nga raw ang laughter yoga mula sa India sa pamamagitan ni Dr. Madan Kataria. At taong 2008 naman nang ipinakilala ni LV Estavillo sa Pilipinas ang laughter yoga. Nagkaroon ng laughter yoga kasi di ba, Miss LV, pag sinabi nating yoga, tahimik, talagang... At saka may mga postures, may mat, at saka kailangan yung damit mo loose, yung clothing mo. In laughter yoga, no special skills, no postures, no special equipment, no mat, no nothing is required. All that you have to do is bring yourself to the laughter yoga session and have an open mind to laugh. O diba? Tamang-tama ito para sa tatlo nating kapatid. Kaya ako, jojoin na rin sa kanila. Ang una naming ginawa, ang hu-hu, ha-ha-ha na pagtawa. At ayon sa mga eksperto, napakabisang gamot ng pagtawa di lamang sa problema, kundi pati sa kalusugan. Laughter kasi is a good defense mechanism ng isang tao. Pag tayo ay tumatawa, madaming magandang nangyayari sa katawan. Yun ang nagre-release ng happy hormones. At ito din yung feeling good about one's self. Ang mga benepisyo raw ng laughter yoga ayon kay Miss LV, bukod sa pantanggal ng depresyon at stress, pampalakas din ito ng immune system. Nagpapababa rin ito ng kolesterol sa katawan. Isinasaayos ang paghinga at makatutulong na gawing positibo ang iyong pananaw sa buhay. Dahil ang pagiging negatibo, maaaring mauwi sa mas malaking problema. Ito ay ang iba't ibang karamdaman. Ang lungkot kasi ay napakadaming aspeto yon. Pero pag ang isang tao ay sobrang lungkot, ang ating katawan ay nagiging matamlay din. Hindi lang matamlay, pwede kang maapektuhan ng iba't ibang klaseng sakit. This is called lion laughter. Ganyan yung mga Simpleng-simple lamang ang proseso ng laughter yoga. Isa nga sa mga paraan na ginagawa ay ang tinatawag na lion's laughter. At ang pinakamahalaga, bawal ang mahiyain. At matapos ang halos 40 minutong pagtawa, aba, mabago nga kaya talaga ng laughter yoga ang aming pakiramdam? Katatapos
Kakatapos lamang po ng aming laughter yoga at nakikita nyo naman lahat kami nakangiti. Talagang napakagaan po ng pakiramdam. Lahat po kami unang beses lamang namin nasubukan itong laughter yoga. At napakaganda po ng epekto sa atin. Nanay Filipina, naramdaman mo ba muli ang pagka-Filipina mo? Kamusta? Nay? Mabuti naman. Ano ang naramdaman nyo? Ano yung experience nyo? Magaang ang katawan. Lahat. Naitawa mo ba lahat? Yes, ma'am. Yung nararamdaman mong lungkot, di ba may mga pagkakataon? Ang isip ko lang yun lang asawa ko. Nakatulong din kaya kay John ang katatawad niya kanina? Nag-lighter po talaga yung pakiramdam ko. Yun. Nabawasan talaga yung sama ng loob ko. Kay Tatay Zoilo, ano nga kaya ang naging epekto sa kanya ng laughter yoga? Naiiyak nga ako sa tawa, no? Kita mo, lumuluha pa ako. Ano po yan? Dahil nararamdaman nyo ba na sa matagal na panahon na hindi kayo ngumingiti or tumatawa, kaya nyo pala? No, kaya ko pala ulit tumawa. Okay. Na ano nga ako, naluluha nga ako dahil ang haba ng panahon na sinayang ko. Na nasa isang tabi lang ako, nagbubukmok. Pero ito pala, the best medicine pala nila is laughter. Nakakatuwa po, ayan. Nakakatuwa po kasi, ayan na, ang iyari. Hindi, kasi tatay, sabi nga ng misis nyo, diba, sa mahabang panahon, ngayon lang niya kayo ulit nakitang tumawa. Dahil yun ulit ako niya nakita tumawa. Ako rin natawa nga ako sa sarili ko. Bakit ganun? Pagtawa lang pala ang remedy. Para yung mga, yung mga nakaraan ko, kalimutan ko na. Ay, sige. Ayan, kung titignan po natin, akala natin napakasimple lang or laughter yoga lang yan. Isa po yan sa magandang epekto kay Tatay Zoilo na sabi nga niya, nakalimutan niya ng tumawa pero kaya pa pala niya tumawa. Kasama ng buhay ang stress at ang mga pagsubok. Pero kaysa problemahin pa ang mga problema, lunasan na lang ito ng pagtawa. Mabisa na, libre pa. Sabi nga nila, laughter is the best medicine. Susunod, tunghayan ang kwento ng batang nanganganib na hindi magising tuwing siya ay mahihimbing. Mga alas 2 na madaling araw yun, nangitim na siya. Sinugod namin sa ospital. Alagang kapatid, alagang kapatid. Istorbo nga daw sa pagtulog ang malalakas at nakairitang paghihilik. Sabi nila, pagod ang dahilan nito. Pero huwag pa kasi siguro dahil maaaring senyalis ito ng mas malalang karamdaman na kapag napabayaan, maaaring mauwi ito sa isang hindi magandang pangyayari. Ang katahimikan ng gabi dito sa Cebu, kadalasang nababasag ng isang nakakairitang ingay mula sa tahanang ito. Isang malakas na hilik. Kaya naman, ang mga kapitbahay ng pamilya de la Cruz, Saba! Saba, oy! sira ang tulog. Pero hindi raw sina Tatay Neil at Nanay Patricia ang pinanggagalingan ng ingay, kundi ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Zairus. 4 na buwang gulang pa lamang daw si Zairus nang mapansin ito ng kanyang mga magulang. Nung 4 months siya, mihilik siya ng malakas. Tapos, tumatawa pa kami. Dahil akala namin normal lang yon. Tapos, simula nun, naging sakitin, pabalik-balik kami sa doktor. Napansin ni Nanay Patricia na hindi dumidede si Zairus sa pagtulog di gaya ng mga kapatid nito. Dahilan upang lalo siyang magsuspetsa na may problema sa daluyan ng hangin ng bata. Lalong lubos na nabahala ang mag-asawa nang gabing nakitang nagbago ang kulay ni Zairus at tila hindi na raw ito humihinga. Inakala nilang di na magigising pa ang bata. Kumain siya ng ice cream at yung mangga. Mga alas 2 na madaling araw yun, nangitim na siya. Sinugod namin sa ospital, yun sa pampubliko dito.
Nagpalipat-lipat ng mga ospital at doktor ang mag-asawa sa pag-asang malulunasan ang nooy palaisipan pa ring kalagayan ng bata. Ngunit ang mga iniresetang gamot di raw nakagaling sa sakit ni Zairus, pero nakadagdag pa sa sakit ng bulsa ng mag-asawa. Tapos nung nagkapira kami, dinala namin sa isang doktor na neurologist. Pina-check up namin. Tapos dinala namin sa isang doktor na neurologist. Pina-check up namin. Tapos 6 months treatment, ang mamahal na mga gamot, walang nangyari. Hanggang sa madiskubre nilang taglay pala ni Zairus ang kondisyong tinatawag na sleep apnea. At ang kanyang paghilik dahil daw sa malaki niyang dila, tonsil at adenoid para sa kanyang edad. Sa larawang ito, nakuha ng kanyang mga magulang, makikitang halos matakpan na ang kanyang lalamunan. Dahilan upang mabarahan ang daanan ng kanyang hangin. Pero hindi lang pala raw ito tuwing gabi umaatake, kundi pati na rin sa kanyang paglalaro sa umaga. At kung sakaling dumating ang araw na magbara ang kanyang lalamunan at hindi agad naagapan ng kanyang mga magulang, maaaring makulangan ng hangin ang kanyang utak na siyang maaaring ikasawi ni Zairus. Kaya naman inirekomenda ng doktor ni Zairus ang agarang operasyon upang tanggalin ang kanyang tonsil at adenoid upang di na mahirapan pa ang bata. Subalit sa liit ng kita ng mag-asawa, napipilitan na lamang silang magtiyaga sa pansamantalang ginhawa ng mga gamot. Ito po yung nasal spray na ginagamit namin sa kanya, kay Zairus. Sa mga social networking sites tulad nito, marami ang mga nakapost na larawan ng mga cute na mga bata. Mga larawang buong pagmamalaking ipinopost ng kanilang mga magulang. Pero para kay Tatay Neil, ginagawa niya ito hindi lamang dahil sa tuwa sa anak. Tinawag ko pa nga yung sarili ko na cyber beggar. Lahat ng meron akong information, meron akong email address lang. Padala ako ng sulat. Sa pamamagitan ng pagbablog, nakakuha pa si Tatay Neil ng karagdagang kaalaman sa kondisyon ng anak mula sa ibang taong mayroon ding sleep apnea. At kasabay nito, ang pagbabakas sakali niyang may makatutulong kay Zairus. Sabi ko nga sa kanila, kung yun lang prayer, saka pwedeng ibayad sa ospital. Tagal lang ito na operahan. Ngunit kahit malayo na ang narating ng kanyang pagsusulat, hindi pa rin ito sapat upang sagutin ang operasyong inaasahang magliligtas sa buhay ng bata. Magdadalawang taon na rin daw kasi ang binilang ng kanilang paghihintay. May nag-ano sa akin, TV5. Sabi ko, totoo kaya yan? Sabi niya, siguro totoo naman, hindi naman siguro naman luko. Sabi ko, maniwala na lang tayo pag andyan na. Hanggang sa dumating ang alagang kapatid. Susunod, minabuti po namin dito sa Alagang Kapatid na ibiyahe po ang pamilya de la Cruz para mas matutukan po namin ang pangangailangan ni Zairus. Agad namin siyang inilapit sa isang eksperto. Alagang Kapatid. Minabuti po namin dito sa Alagang Kapatid na ibiyahe po ang pamilya de la Cruz para mas matutukan po namin ang pangangailangan ni Zairus. At narito po nga kami sa Bukawi, Bulacan. Ito po ang tahanan ng kapatid ni Mang Neil kung saan pansamantala po silang nanunuluyan. Magandang hapon. Hello po. Kamusta? Hi, Zairus! Kamusta? Dinala namin dito sa Maynila si Zairus upang maipasuri sa isang espesyalista. Sa
Sa facility na ito ng St. Luke's Medical Center, karaniwang ine-examine at ginagamot ang mga pasyenteng may sleep disorders. Actually, ang sleep center ng St. Luke's ay well-equipped, no? At lahat dito ng consultants ay talagang competent at wala pa kasi ditong training program ito, kaya lahat kami galing sa ibang bansa rin. May mga facilities kami yung tinatawag na polysomnography. Yun yung tinatawag na sleep study na ginagawa namin dito. Ang kwarto pa nga kung saan patutulugin ang pasyenteng may sleep disorder, mapagkakamalan pang kwarto ng hotel. Pagdating sa ospital, agad namin siyang inilapit sa isang eksperto. What's your name? Anong pangalan mo? Ha? Tingnan natin ikaw, ha? Check ko muna yung likod mo. Then bago nakita yung tonsils, yung tonsils. Ang sleep apnea actually ay parang general term na sinasabi na para bang tumitigil ang huminga, no? Tumitigil huminga, no? Pero actually may dalawang ibang types yan. Pero pinaka-common yung tinatawag na obstructive sleep apnea. Ito yung may command yung brain na huminga pero magbabaradaan na ng hangin, no? Pero may isa yung tinatawag na central sleep apnea, na ibig sabihin nito na pati yung brain walang command para huminga ang tao. Kinumpirma ni Dr. De La Eva ang pagkakaroon ni Zai ng obstructive adenotonsillar hypertrophy dahil sa pagkakaroon niya ng sobrang laki ng tonsil, adenoids at dila na siyang humaharang sa malayong paglabas at pagpasok ng hangin sa kanyang baga. At dahil karamihan sa mga kaso ng sleep apnea ang hindi man lamang nadadiagnose, hindi tuloy lubusang mapatunayan kung namamana nga ba ang kondisyong ito. Sa pangkalahatan, mga kalalakihang nasa edad 30 pataas daw ang kadalasang nagkakaroon ng sleep apnea. At malimit ding kasama ng kondisyong ito ang obesity o sobrang taba. Pero kahit mga bata, maaari ring magkaroon nito. Itong sleep apnea na ito, nakikita ito sa mga bata, no? Kahit mga sanggol, kapapanganak pa lamang, especially yung may mga abnormality sa kanilang muka, no? Yung may mga Down syndrome. At dahil normal naman ang hugis ng mukha at timbang ni Zairus, may tuturing na pambihira ang kanyang sitwasyon. Para sa mga matatanda, pagiging antukin, pagkabalisa at pagkamalilimutin ang karaniwang epekto ng sleep apnea sa kanila habang gising. Samantalang sa mga batang gaya ni Zai, hyperactivity, maikling attention span at kung minsay pagiging palaaway naman ang dulot nito sa kanila. Upang malunasan ang kondisyon na ito, adenotonsillectomy ang tawag sa operasyong isasagawa kay Zairus. Ibig sabihin, tatanggalin ang tonsil at adenoids ng bata. Kumbaga, ang pinaka-common cause ng obstructive sleep apnea, sabi nga natin tonsil, so dapat i-address natin kung ano yung pinagmumulan. Pag tinanggal yon, of course, yun ay mag-create ng more space. At ever since na ginagawa ito, never pang napatunayan, itong dapat matandaan ating nanonood, no? Na wala pang napatunayan, nagiging sila'y susceptible sa infection. No? Kumbaga yung benefit na outweigh yung risk ng operation. Matapos ipaliwanag ang maaaring maging takbo ng operasyon, dito na namin ipinaalam kina Tatay Neil at Nanay Patricia ang tulong na handang ibigay ng St. Luke's Medical Center para kay Zairus. Namin dito sa St. Luke's, no? Bibigyan namin ng libreng consultation, test including surgery. Wow! Kasi alam mo, ang St. Luke's naman malakas ang social responsibility ng St. Luke's. It's one of our important values. At sa tulong ng ilang organisasyon kung saan inilapit namin ang kaso ni Zairus, masisiguro na ang kanyang operasyon. Ang mga unang hakbang na ito, ipinagpapasalamat ng pamilya de la Cruz dahil ibig sabihin nito, mas nalalapit na ang araw kung kailan mas magiging mapayapa na di lamang ang kanilang pagtulog, kundi pati na rin ang kanilang isipan.
Yeah! Para po sa inyong mga katanungan, suhestyon at pangangailangang medikal, maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Alagang Kapatid at sisikapin po namin itong tugunan. Sama-sama nating labanan ang bawat banta ng karamdaman sa pamamagitan ng tamang kaalaman at sapat na pangangalaga sa ating kalusugan. Hanggang sa susunod pong Sabado, muli ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, magbibigay sa inyo ng Alagang Kapatid.